Magandang araw po sa inyo mga pre. So ngayon ay, pag-usapan po natin itong, confidential funds po ni Sara Duterte mga pre 'no. Hindi lang po yung 125 million 'no, kundi, pag-usapan po natin yung, 2.6 billion confidential funds noong, mayor pa po itong, Inday ninyo, 'di ba? So, kasi pasalamat po tayo ngayon kasi si PBBM po yung, pangulo na bubuksan po ito sa publiko. Kumbaga, nalalaman po natin kung ano yung mga sekreto nitong pamilyang ito, 'no? At, pasalamatan po natin si pangulo kasi siya lang naman po yung, nanguna diyan, 'di ba? Tsaka sabi nila weak daw yung pangulo. Oh, 'yan weak. Naglabasan nga yung baho dahil weak nga si PBBM, 'di ba? Oh, yung baho ng pamilyang ito na pamilyang Duterte. Dahil weak yung pangulo, ayan naglabasan po yung baho nila. 'Di ba? Siyempre 'no, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating, reaksyon ngayon, and huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan, siyempre may TikTok po tayo, may Facebook po tayo diyan, ayan libre pong, kalembangin 'yan. Ang, title po nito mga pre 'no, ito nga yung pag-uusapan natin yung 2.6 billion confidential funds, 'di ba? Laki po nito. Kasi siyempre billion-billion yung confidential funds kasi yung tatay niya yung nasa tuktok noon, 'di ba? Oo. At, yun na nga, etong si Sara Duterte lumaki po yung ulo, 'di ba? At, alam niyo hindi ito simpleng usapin hindi po ito simpleng, usapin lang po ng, pulitika, 'di ba? Ito ay usapin ng pera natin, pera ng taong bayan kasi tayo po ay, nagbabayad ng tax, 'di ba? Oh, so pera po natin ang pinag-uusapan dito, hindi po ito pera ng kung sino-sino lang, pera po natin lahat, okey? Oh, para klaro lang po sa inyo, oh, pera po natin lahat ang pinag-uusapan dito. Oh, kayo mga pre, papayag ba kayo na gagaguhin lang tayo nitong, Vice President na 'to? Ha? Kasi ako po mga pre, hindi po. Pera natin, pinaghirapan natin, pero napunta lang sa buhaya. O alam niyo yung kulay ng buhaya, 'di ba? Kulay green. Kulay ni Sara Duterte. Kulay po 'yan ni Inday. Oh. Usapin po ito, ng pera ng taong bayan. Ayon sa Commission on Audit o tinatawag po na COA, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang confidential funds ng Davao City noong panahon ni Sara Duterte bilang mayor. Paldo. Laki nun, 'di ba? Tama, tama po yung narinig niyo, galing po 'yan sa bunganga ko at siyempre ang source po ay sa COA na lumabas po sa ABS-CBN. 'Di ba? Baka mamaya sabihin niyo fake news ka. Tangina ano 'to, ha? Nasa COA 'yan, ha. Simula 2016, ito sa panahon po ito ng tatay niya, simula 2016 hanggang 2022, taon-taon lumubo, 'no? 144 million pesos, naging 293 million na pesos, naging 420 million pesos, hanggang umabot sa 460 million pesos kada taon. Ngayon, bakit po lumulobo yung confidential funds ni Sara? Palaki ng palaki, bakit po? Kasi ito'y ibabase ko lang po ito sa aking, ibabase ko po sa aking, pag-analyze, okay. 144 million pesos, laki nun. Davao, confidential ng Davao. Walang sumita. Sabi siguro ni Sara, okay 'to, walang sumita, taasan nga natin. Naging 293 million pesos, walang sumita. Kasi presidente si Digong nun, eh. Okay 'to, taasan pa natin. Naging 420 million pesos. Wala pa rin sumita. Hanggang sa umabot na po ng 460 million pesos kada taon. Kasi walang sumisita sa kanya.
kung saan napupunta yung mga confidential funds nito. Ang laki! Ang laki po. Laki ng perang ito na nasayang po talaga. 'Di ba? So, palaki siya ng palaki ng palaki. Oh. Walang sumitan yan, dahil, daw, di umano, may kinatatakutan sila sa Davao. Akala ko matatapang yung taga Davao, wala pala. Tanong, ano ba talaga ang ginagawa sa ganitong kalaking confidential funds or confidential na pondo? Saan po, anong ginagawa? At hindi pa diyan natatapos, mga pre. Noong 2022, bilang Vice President, gumastos si Sara Duterte ng 125 million na confidential funds sa loob ng 11 days. Ang tibay ng muka. Tibay ng pagmumuka, di ba? At ayon sa paliwanag, 19 days daw. Wala akong pake kung 19 days or 11 days. No? Wala akong pake. Pera pa rin yan ng taong bayan. No? Kasi sa ganun ka, bilis, nagastos agad. Grabe, tibay ng muka. Kahit 9 days, kahit pagsabihin pa natin 19 days pa yan. Sige, bigyan na kita. Gawin na natin 20 days. Kahit sabihin na pa natin 20 days o 19 days pa yan, 11 days pa yan. Normal ba talaga na ubusin mo ang 125 million sa loob ng ilang araw lang? Normal ba yon? Hindi po normal yun. Ako, ubus agad. Yun yung tanong. Normal ba talaga o hindi? Siyempre, hindi. Diba? Pero pag ang tingin ng mga DDS dyan, normal lang daw. Hindi ito sari-sari store na may closing sale. Okay? Pera ito ng taong bayan. Ngayon, may mga depensa. May mga depensa po. Sabi ni Ronald De La Rosa, Bato De La Rosa, wala naman daw sinabing korupsyon ng COA. Diba? Tagapagtanggol si Bato. Muling nabuhay yung pangalan Bato De La Rosa, diba? Ronald Bato De La Rosa, muling nabuhay. Binuhay ko lang po sa channel ko. Saan kaya si Bato nagtatago ngayon? Sabi ni Bato De La Rosa, observation lang daw. Okay? Pero ganito kasimple yan, mga pre. Hindi porket walang nahuling mali, ibig sabihin tama na. Okay? Hindi porket confidential, ibig sabihin walang dapat ipaliwanag. Kasi kaduda-duda na in 11 days, wala na yung pera. Ubus na. Wala na. Kaya nga nagtatanong tayo. Tapos ang Davao City, sa panunungkulan ni Sara Duterte bilang mayor dyan, sa panahon ni Digong, 2.6 billion pesos. Napakalaki. Napakalaking confidential funds nito. Ang tanong, saan po ito napunta? Baka naman in 20 days, ubus na agad yan. Bato, yung tagapagtanggol ni Bato De La Rosa, wala na no? Yung tagapagtanggol na si Bato, wala na. Nagtago na. Pero buhay na buhay po yung pangalan niya pag usaping confidential funds. At ito po yung masakit na katotohanan, mga pre. Ang dating Vice President na si Leni Robredo, walang ginamit na confidential funds. As in, zero po talaga. Okay? So ngayon, may comparison ka na. Okay? Yung isa, walang ginastos na ganito, ganyan. Yung isa, bilyon ang umiikot. Ngayon, ikaw na po ang humusga. Hindi ito tungkol sa pagiging dilaw, pula, o kung anong kulay. Ito ay tungkol sa simple pong tanong ng taong bayan. Kung malinis ang paggamit, bakit hindi gawing mas malinaw sa publiko? Sasabihin yung confidential nga eh. Confidential nga pero kaduda-duda na. Di ba? Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na leader hindi natatakot sa pagiging transparent. Ang tunay na lingkod bayan hindi nagtatago sa salitang confidential.
Kaya ikaw, Sara Duterte, hindi tanong kung legal lang ba. Ayan ha. Ang tanong, makatarungan ba sa taong bayan ang ganitong paggamit ng pera? Dahil bawat piso dyan, hindi mo pera yan. Pera yan ng mga viewers ko, ng mga Pilipino. Okay? Na winaldas mo. Nakakahiya ka? Di mo kayang ipaliwanag yan? May kasabihan nga tayo, kung hindi mo kayang ipaliwanag yung mga inaakusa sa'yo, di totoo nga. Diba? Ano yung kasabihan? Guilty ka. Guilty ka talaga kung ganyan ka. Kaya kayo mga pre, anong reaction niyo dito? And comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at komento dyan. Yan. And so, hanggang dito lang muna yung ating video mga pre at maraming salamat po sa mga nag-share ng ating video sa kanilang Facebook, sa GC. Maraming salamat po. At syempre, like, share, subscribe mga pre. May Facebook at TikTok po tayo dyan. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. And so, kayo magpapaalam muna pansamantala. Kita-kits po sa susunod na video. Magandang gabi po sa iyo lahat.